So ito na mga kapatid, ito na po ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan. Nako po, Senator Bato de la Rosa mga kapatid, may babala at may pagbabanta mga kababayan dito po sa mga individual na tumulong para i-facilitate itong warrant of arrest ni former President Duterte na dala-dala nga po ng Interpol mga kapatid galing ng ICC. At ito pa mga kababayan, nako po, pati yung mayari ng eroplano mga kapatid na ginamit para ihatid si former President Duterte doon sa The Hague, sa mismong ICC, ay gusto ring paimbestigahan mga kababayan ni Senator Bato de la Rosa. Ewan ko ba kung anong nangyari dito kaya Senator Tobats mga kapatid. At ito ang pinakamalupit. Pinakamalupit ito sa lahat mga kababayan. Gusto pong idamay ni Senator Bato de la Rosa mga kapatid itong si President Donald Trump sa issue patungkol nga dito sa pagdampot kay former President Duterte. Alam niyo mga kapatid, habang tumatagal itong issue na ito, the way ko na nakikita itong si Senator Bato de la Rosa mga kababayan, para bang paliit ng paliit yung laman ng kanyang kokote mga kapatid. Anong kinalaman ni President Donald Trump sa mga internal issues natin dito? 'Di ba? Hindi po mangingialam mga kababayan si President Donald Trump sa mga issue nating personal dito mga kapatid sa loob ng ating bansa. Kasi wala naman silang jurisdiction doon, Wala po silang jurisdiction, pero ewan ko ba mga kababayan kung bakit hindi naisip yan ni Senator Bato de la Rosa mga kapatid. Ang sa kanya lang mga kababayan is makagawa siya ng paraan, kasi the way ko na iniintindi itong mga galawan ni Senator Bato ngayon mga kapatid, gumagawa siya ng paraan para hindi na maulit mga kapatid yung nangyaring ginawa ng ICC na kung saan dinaan po sa Interpol mga kababayan yung warrant na sinerve kay former President Duterte. Sa madaling sabi mga kapatid, takot siyang sumunod kay former President Duterte doon sa ICC. Pero bago ang lahat mga kababayan, One Talk PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update. And ito guys, pakinggan muna natin itong mga sinabi dito ni Senator Bato de la Rosa at bigyan po natin ng ating personal na opinion. If Malacanang is cooperating with ICC, albeit patago kahit na dinay nila, kahit ano kasinungalingan na pinagsasabi nila, nag-cooperate pa rin sila dahil nangyari na nga Nandito na naman tayo. Hindi na nagbago yung ganitong mga naratibo nila Bato mga kapatid. Ewan ko ba mga kababayan kung itong si Senator Bato may comprehension din mga kapatid. Hindi ko kasi maintindihan Makailang ulit nang sinabi ni President BBM na hindi niya bibigyan ng hindi siya makikipag-cooperate sa ICC mga kababayan dahil wala nga pong jurisdiction ang ICC dito sa bansang Pilipinas. Makailang ulit yan, inulit-ulit ng presidente mga kapatid. 'Di ba? And itong nangyari kay former President Duterte mga kababayan, hindi po ito dahil sa nakipag-cooperate nga ang bansang Pilipinas sa ICC. 'Di ba? Hindi po 'yun mga kababayan. Iba po ang naging proseso. Wala pong ICC mga kapatid na pumunta sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Ang ginawa kasi ng ICC mga kababayan, dahil wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas, dinaan nila yung warrant ni former President Duterte sa Interpol. Dahil mga kapatid, ang Pilipinas may connection pa rin magpahanggang ngayon sa Interpol. May mga obligasyon tayo na ginagampanan mga kababayan sa Interpol. Kaya ang nakitang paraan ng ICC para ma-serve nila yung warrant mga kababayan dito kay former President Duterte is through Interpol. Hindi po nag-usap ang gobyerno ng Pilipinas at ang ICC mga kapatid na ito isi-serve namin yung warrant ni former President Duterte, makipag-cooperate kayo Wala pong ganun mga kababayan. Taliwas dito sa sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Itong si Senator Bato de la Rosa mga kapatid, nag-i-insinuate siya ng mga bagay na wala naman siyang basihan.
'Di ba? At anong tawag sa mga ganyan, mga kapatid? Fake news. Oh, fake news 'yan, mga kababayan. 'Di ba? Wala kang mailatag na basihan, no, para i-prove, no, sa taong bayan na itong ang Marcos government at ang ICC ay nagkasundo, 'di ba, na i-serve ang warrant ni former President Duterte dito sa Pilipinas. Walang ganun. Kasi ang presidente mismo, sinabi niya na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC, Senator Bato. So, saan mo nakuha yung mga pinagsasabi mo na nakipag-cooperate? May pasabi-sabi ka pang secret. 'Di ba? Secret cooperation? Oh. Alam mo, nilalason mo ang utak ng mga Pilipino eh. 'Di ba? Kasi gusto mong siraan, no? Gusto mong siraan talaga ang Marcos government. Ito, mga kapatid, hindi ko sinasabi to dahil ako isang loyalista. Hindi po tayo loyalista, mga kababayan. Supporters lang po tayo ng gobyerno. No? Fake news tong mga sinasabi ni Senator Bato, mga kapatid. Wala siyang basihan eh. Oh, ngayon pag tinanong ka ni President BBM diyan, no? Baka pag hinamon ka ni President BBM diyan, patunayan mo ngayon sinasabi mo sa Senado, Senator Bato, na merong nakipag-cooperate ang Pilipinas, no? Nakipag-cooperate ang aking gobyerno sa ICC. Patunayan mo ngayon. Oh, baka wala kang maisagot. 'Di ba? Kasi ako mismo, mga kababayan, dito pa lang, no, sa video ito, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, walang ebidensya yan si Bato, mga kapatid, na nakipag-cooperate ang Pilipinas, no, ang gobyerno ni Marcos sa ICC. Oh, ang linaw ng proseso, mga kababayan. Dahil walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, dinaan nila sa Interpol. Oh, yung warrant. At ang Interpol ang nag-serve dito sa loob ng ating bansa. Oh, yun ang proseso, mga kapatid. Itong si Bato, nagpapakalat na naman ng mali-maling impormasyon, mga kababayan. Kala ko ba galit ka sa fake news, Senator Bato? Pero sa iyo mismo, base dito sa mga pinagsasabi mo, ito po ay klarong-klaro na isang fake news dahil wala kang basihan eh. Oh, wala kang maipakitang basihan, dapat patunayan mo 'yan sa taong bayan. No, dapat i-prove mo 'yan with evidence, no? Na ito, merong naging secret agreement ang Pilipinas at ang ICC, kaya nakuha si Tatay Digong. Oh. Pag wala kang maipakita pag wala kang maipakita na ebidensya, ibig sabihin, fake news talaga itong mga pinagsasabi mo dito. Tuloy. Na pinagsasabi nila, nag-cooperate pa rin sila dahil nangyari na nga eh. Nandun na si Pangulong Duterte. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump. Unang-una, Anong pakialam ni President Donald Trump sa mga internal issues natin dito? Oh, bakit mo kailangan i-share yung mga findings nyo dyan sa Senado? Oh, for what reason, Senator Bato? 'Di ba? Walang karapatan, no? Walang jurisdiction ang bansang Amerika para manghimasok sa nangyayari dito sa loob ng ating bansa. At isa pa, mga kababayan, ang bansang Amerika, no, mangingialam lang yan, mga kapatid, sa isang gobyerno or sa gobyerno ng isang bansa na kaalyado nila pag may nakikita na ang bansang Amerika, mga kababayan, no, na banta sa kanilang seguridad. Yun lang yun. Pero sa case na ito, mga kapatid, kung saan dinampot si former President Duterte dahil nagkaroon siya ng kaso, no, ng tinatawag na crimes against humanity, 'di ba? Ito po ay isyung pang internal issues ito, mga kababayan, Isyung pang bansa ito. Hindi po ito patungkol sa hindi po ito patungkol sa national security. 'Di ba? Kaya itong sinasabi niya na idadamay niya si Donald Trump, mga kapatid, sa isyong ito, no? Papaimbestigahan niya doon sa kay President Donald Trump itong mga nakuha nilang mga tawag nito, mga ebidensya, nakolekta nila mga information. Malabo to. 'Di ba? Malabo 'yan, mga kababayan. Hindi po kontrolado ng ng US government, mga kapatid, ang gobyerno ng Pilipinas.
may sarili tayong kalayaan, no? May sarili tayong kalayaan, mga kababayan. Hindi, ewan ko ba, mga kapatid, hindi ko talaga magets kung saan hinugot ni Senator Bato de la Rosa itong kanyang mga pinagsasabi dito, mga kababayan. Ano? Talagang gusto lang talaga niya, mga kapatid, na pigilan itong mga ganitong proseso na ginagawa ng ICC, mga kababayan. Dahil ayaw niyang sumunod, no? Ayaw niya pong sumunod doon kay Tatay Digong, mga kapatid, sa International Criminal Court. Ayaw po niyang maghimas-rehas, mga kababayan, sa ICC. Akala ko ba make my day, Senator Bato? Oh. Akala ko ba matapang mong haharapin, no, itong mga warrant ng ICC? Noon kasi ang yabang-yabang nyo eh. Noong panahon na wala pang kasiguraduhan na masiserve nga itong warrant ng ICC, kung ano-ano mga pinagsasabi nyo noon eh. Ang yayabang nyo, pero ngayon na nangyari na, no? Nasimulan na, nasampulan na si PRRD. Oh, ikaw gumagawa ka na ng kung ano-ano mga dahilan diyan, para wag ka lang makuha ng ICC. 'Di ba? Dapat sana kung gaano kayo katapang noon, patunayan nyo na matapang talaga kayo magpahanggang ngayon. Hindi yung dinadaan nyo sa hearing na yun eh. Kasi, mga kapatid, ang nakikita ko rin dito kung bakit nakipag-participate si Senator Bato dito, mga kabayan, no, although absent siya noong unang hearing, di ba? Ang nakikita ko dito, mga kapatid, sa ginagawa ni Senator Bato, ayaw niya talaga, mga kababayan, na makuha siya ng ICC. Kaya ngayon, mga kapatid, no, gusto niyang imbestigahan yung naging proseso ng ICC, mga kababayan, no, kung paanong napunta itong si PRRD doon sa dahig. Kasi, mga kapatid, ayaw na niyang maulit yun. No? Kasi pwede rin kasi, mga kababayan, na yun, ganun din ang mangyari sa kanya. Ilabas yung warrant galing sa ICC, idadaan sa Interpol, isasakay sa eroplano, papuntang dahig. Diba? Ayaw na niya yun, mga kapatid. Kaya ngayon, dinadamay na niya kahit walang alam mo yun, wala nang kinalaman dito sa mga nangyayari sa loob ng ating bansa. Gusto niyang idamay tulad ni President Donald Trump. Kasi, mga kababayan, no, natatakot siya eh. Natatakot siya na mapunta sa ICC. Akala ko ba make my day? Tuloy. Our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. Ba't nakarating ka na sa executive order ni President Donald Trump? Di ba? I mean, nagigets ko naman yung point niya, mga kababayan. Pero, alam mo yun, out of the box, mga kapatid eh. No? Out of the box na yung pinagsasabi ni Senator Bato. Oh. Gusto lang talaga niyang kalad ka rin ng bansang Pilipinas, mga kababayan, sa kahihiyan. Di ba? Dati ka pa namang PNP chief. Pero ikaw mismo, dati kang PNP chief, pero yung ginagawa mong yan, Senator Bato, hindi mo alam na kinakaladkad mo yung ating bansa, ang bansang Pilipinas, sa kahihiyan. Diba? Kung may delikadesa ka, hindi ka dapat magbibigay ng ganyang opinyon. Kasi alam mo na makakaladkad talaga ang bansang Pilipinas sa kahihiyan pag ginawa mo yan. Oh. Ibig sabihin, hindi nyo kaya si Marcos kung ganyan kayo. Oh. Diba? Ewan ko ba? Tuloy. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Ay, nako. Diyos ko po. Bakit ba tayo nagkaroon ng ganitong senador, mga kapatid? Nagdidepende na siya ngayon, mga kababayan, nagdidepende na siya ngayon, mga kapatid, kay Donald Trump. Ay, nako, Senator Bato, ang layo-layo talaga ng argumento mo. Di ba? Issue lang natin dito yan sa loob ng ating bansa Bakit mo idadamay ang bansang Amerika dyan? Gagamitin nyo pa talaga ang bansang Amerika para sa inyong mga propaganda, Di ba dapat doon kay Xi Jinping ito Di ba dapat doon kay Xi Jinping hingi ng tulong? Di ba pro-China kayo?
Oh. Ayaw nyo sa bansang Amerika, di ba? Dahil ginagamit di umano tayong pain para girahin ang bansang China. O bakit ngayon? No? Sa oras ng kagipitan, Senator Bato, bakit ngayon gusto mong idamay si Donald Trump? Bakit gusto mong idamay ang bansang Amerika? Bakit gusto mo sila manghimasok? 'Di ba? Ay, nako, Senator Bato. Ay, ewan ko ba dito mga kapatid, kung bakit ganito si Senator Bato, mga kababayan. Ang layo sa lahat ng senador, mga kapatid, na aking nasaksihan diyan sa Senado, no, simula nung ako pa ay bata pa, mga kababayan. First time ko makarinig ng ganitong senador, mga kapatid, no. Out of the box ang argument, mga kababayan. Well, mga kababayan, ulitin ko sa inyo, ito ay personal kong opinion lamang. Personal kong assessment ito, base dito sa nakikita ko kay Senator Bato. Kung hindi po ganyan yung nakikita yung mga kapatid, labas na po ako doon. Kung agree kayo, di okay. No, parehas po tayo ng iniisip, mga kababayan. Tuloy. Sigurado ako, kung may Gulfstream ka na aeroplano, meron kang mga area sa Amerika. Kaya prepare for the repercussions of your action. Ay, Diyos ko po. Prepare. Prepare ka na rin, Senator Bato. Kasi yung warrant mo, susunod na daw eh. Ay, nako. Itong ganito mga sinasabi ni Senator Bato, mga kababayan, wala po itong ibang patutunguhan, kundi kahihiyan, no? Kinakaladkad niya po ang bansang Pilipinas, mga kababayan, sa kahihiyan. Biruin mo, internal issues natin dito, gusto mo manghimasok ng ibang bansa. Alibasa kasi nung kapanahonan ni Tatay Digong, mga kababayan, ganun yung gawain nila eh. Himasok yung bansang China sa atin eh. Oh, di ba? Kaya nga ngayon, di ba? Anong nangyari, mga kapatid? Lumala, no? Nalulong sa scatter yung ating mga kababayan dahil dito sa mga panghihimasok ng China sa atin. Di lang yan, pati teritoryo natin. Kompromiso pa. Anyway guys, no, hanggang dito na itong video na ito. Wala na rin naman siyang ibang sinabi dyan eh, sa bandang dulo eh. And abangan nyo pala, mga kapatid, dahil ang mga susunod nating content is tatalakayin na rin natin itong patungkol ngayon sa banta ng bansang China, no? Kung saan may posibilidad na madadamay ang ating bansa, mga kapatid, kung sakaling gigirahin ng China itong bansang Taiwan. Ewan ko ba, mga kababayan, Bakit ba ganito yung nangyayari ngayon sa Senado natin, mga kapatid? Di ba? Bakit ba may mga senador tayong ganito mag-isip? Kung nagustuhan niyo po ang ating content, huwag kalimutang mag-like ang ating video, at mag-subscribe na rin kayo kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel. And uulitin ko, mga kapatid, lahat ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion base sa aking naiintindihan, base sa ating napapanood. Diba? Hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. No, hindi po tayo eksperto, mga kababayan. Tayo po ay naglalabas lamang ng ating opinion dito, sa social media, dito sa YouTube. Diba? Karapatan ko naman po 'yon dahil channel ko po ito. Hindi po tayo nagpapakalat dito ng fake news, mga kapatid. Nandito na lang. Adios.